Hindi na muna kami umuwi kina Lolo at tumambay na muna kami sa Dunkin' Donut. What were you thinking not wearing any protection? Tanong agad sa akin ni Daddy. Nung pagkatapos naming umorder at naupo sa silya. I wasn't thinking, Dad. I'm sorry. God, Kenneth. Disappointed si Daddy sa akin. Dahil sa panahon ngayon, nagkakalat na kasi ang maraming sakit, lalo na ang STD. Napatabo na lang sa mukha niya si Daddy habang naiinis to sa akin. Look at it in the brighter side, Kuya. Saad ni Tito Dominic na tumingin sa kanya si Daddy. Ken here is no longer a boy. Saad nito na hindi natuwa si Daddy. I am not going to tell your mom about this. Saad nito, sabay inom niya ng kape at inakbayan naman ako ni Lolo. Maganda ba siya, Apo? Tanong ni Lolo. Pa! Saad naman ni Daddy na natawa na lamang si Lolo. Alright, as a doctor, I need to ask you these questions. Sabat naman ni Tito Dominic. Ano ba ang hugis ng ibaba niya? Tanong nito na binatukan siya ni Daddy na napailing na lamang si Lolo sa kanila. Ano ka ba, Kuya? Seryosong tanong to. Saad ni Tito Dominic sa kanya. Seryoso ka dyan. Tawa ni Tito Dominic. Pero seryoso to, Ken. May nakita ka bang kakaiba sa baba niya? Saad ni Tito Dom na tinuro niya si Daddy dahil tumaas na kasi ang kamay nito para batukan siya. Seryoso to, Kuya. To determine kung may sakit ba ang babaeng naikama niya o wala. Ay, hindi ka kasi doktor. Rason nito na tumango lang si Daddy at tinignan nila ako. Makinis naman po siya, Tito Dom. Wala bang butleg o anumang sugat? Wala po. Sobrang kinis talaga niya. Ano ang hugis ng ibaba niya? May ibang hugis pa ba yun, anak? Tanong ni Lolo na tumalsik ang kaping ininom ni Daddy mula sa bibig niya at tumama to sa bintana. Papa naman! Saad ni Daddy na nagpapahid pa sa bibig niya na natawa lang kami. I am an OB-GYN doctor at specialty ko ang women's reproductive organ. Kaya alam ko kung may sakit o wala ang babaeng nakasiping ni Ken. Kaya ako siya tinatanong nito. Paliwanag ni Tito Dominic. Pero may ibang hugis pa ba yun? Tanong uli ni Lolo na natawa na lamang si Daddy. Ang gulo mo pa! Saad ni Tito Dominic. Sige, ito na lang. Dagdag pa nito na tinignan niya si Lolo at tumingin siya sa akin. Ano ba ang itsura ng ibaba niya? Heto akong sa bibig. Saad nito. Ganito ba? Tanong niya, sabay nga niya ng kaunti at nilabas ang dila. O ito. At tinikom niya ang bibig niya pero nilabas niya ng konti ang dila niya. O eto. Tinikom niya ang bibig niya na hindi niya nilabas ang dila niya. Ah, yun pala ang ibig mong sabihin kanina. Saad ni Lolo na muling natawa si Daddy. Yung pangalawa po dito. Sagot ko sa kanya na napasandal siya sa upuan niya at niyapos niya ang dibdib niya. Ano? Tanong ni Lolo sa kanya na parang sabik pa siyang malaman ang sagot ni Tito Dominic. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ano? Ang tagal mong sumagot? Saad ni Lolo na muling natawa si Daddy. Pa, relax lang kayo. Saad ni Daddy sa kanya. Ibig sabihin nun, hindi laspag at hindi masyadong active ang babaeng yun sa pagpapaligaya. Saad ni Tito Dominic sa akin. Bakit ang mama nyo? Hey. Sabay saad ni Daddy at Tito Dominic nung nagsalita si Lolo tungkol kay Lola.
Ano ka ba pa? Huwag mo naman isali si mama dito. Saad ni Daddy. Sumandal na lang si Lolo sa upuan niya at uminom ng kape. At napansin kong napangiti siya. Tara na, yaya ni Daddy sa amin. Kaya lumabas na kami at sumakay sa van. Alam mo, Ken, swerte ka. Saad ni Tito Dominic nung nasa daan na kami. Bakit naman po? Kasi kapag hindi active ang babaeng nakasiping mo, ang meaning nun, malaki ang chance mong hindi ka makakuha ng sakit. Although unprotected with a strange is a dangerous risk, pero sa sinabi mo, masasabi kong malinis yung babaeng yun. Saad ni Tito Dominic sa akin. Sinundot naman ako sa noon ni Lolo. Kaya ikaw, magbaon ka ng protection sa susunod. Saad ni Lolo. Not a good advice pa. Saad ni Daddy. Pero okay na rin na mag-ingat. Dagdag pa nito. Lumabas na ang araw nung dumating kami sa bahay ni Lolo at binuksan kami ng gate ni Tita Bea at ni Francina. At paglabas namin ng van, sinalubong agad ako ng sermon ni Lola. Kinurot pa ako sa singit bago ako pinapasok sa bahay. At nakita kong nakaupo lang sa sofa si Mami habang nagbabasa to ng dyaryo na parang wala lang sa kanyang pagpalipas ko ng magdamag sa motel. Lumapit ako sa kanya para halikan siya sa pisngi nang pigilan niya ang mukha ko at nilayaw niya ako sa kanya. Come on, Ken. Tawag sa akin ni Daddy na sumunod na lamang ako sa kanya sa itaas. Sabado ngayon at dapat nasa kondo kami para sa family workout namin. Pero dahil sa graduation ko, kinancel to ni Mami para dito kami mag-weekend kina Lolo Rudy. Bumaba ako galing kwarto, dala ang tuwalya para maligo na sana nang pinigilan ako ni Lola at inamoy-amoy ako. Nagtaka ako sa kanya. Tama ka nga, Chelo. Amoy babae nga ang batang to. Saad ni Lola, sabay alis niya. Dad? Tawag ko kay Daddy na nakatingin lang sa akin. Sige, maligo ka na. Saad nito. Kaya pumasok na ako sa banyo at naligo. Pagkatapos kong maligo at magbihis, tinawag ako ni Francina dahil uuwi na raw kami sa kondo. Akala ko ba hanggang bukas tayo rito? Tanong ko sa kanya. Yun ang gusto ni Mami. Saad niya sa akin. Kaya niligpit ko na yung uniform ko at ang iba ko pang gamit at binaba ko na ito. Salamat sa handa, Ma. Narinig kong galing kay Mami. Sus, wala yun. Para sa apo ko naman eh. Saad ni Lola at lumabas sila sa kusina. Nakita nila akong nakatayo sa sala. Mama, tawag ko sa kanya na hindi niya ako pinansin at dumiretso lang siya palabas ng bahay. Hay nako, Kenneth. Saad ni Lola. Saad ko na binatukan niya ako ng mahina. Ay, akala ko iba ka sa dalawa. Katulad ka rin pala sa kanila. Umiiling-iling na saad nito sa akin at lumabas na siya ng bahay. Pagkatapos namin magpaalam, sumakay na kami sa van at umalis na kami. Dala niyo ba ang gamit niyo? Tanong ni Daddy sa amin. Yes, Dad. Sagot ni Francina. Opo. Sagot ko na nakatingin lang sa harapan si Mami. Baby, nadala mo ba yung blouse na binigay ni Ate Tess mo? I think so, Mom. Nilagay ko yun sa backpack ko. I-check ko na lang later pagdating natin sa condo. Sagot ni Francina. Babe, can you turn on the aircon? Naiinitan ako. Lambing ni Mami kay Daddy. Alright, babe. Sagot naman nito. At hiniga ng konti ni Mami ang upuan niya. At tumawak siya sa braso ni Daddy. Pagdating namin ng kondo, unang pumasok sa loob si Mami at dumiretso siya sa kwarto nila at nagsara ng pinto.
Pumasok na rin sa kwarto niya si Francine at naiwan kami ni Daddy sa sala. "Go to your room and get some sleep. You look lousy," saad ni Daddy sa akin. Nahumalik ako sa pisngi niya. At bitbit ang bag ko, pumasok na ako sa kwarto ko at bumagsak na sa kama at natulog. Hindi ko na pinansin kung sino man sa kanila ang pumasok sa kwarto ko. Narinig ko na lang na kinuha ang bag ko na may dalang damit at graduation uniform ko dahil antok na talaga ako. Napapanaginipan ko pa yung babaeng kasiping ko kagabi at tuwang-tuwa ko sa ginagawa niyang pag-iintayog sa ibabaw ko. Nang biglang nagising na lang ako dahil sumakit bigla ang binti ko. "Cramp! Cramp! Cramp!" saad ko at agad akong tumayo para mawala ang cramp sa binti ko. Shucks, ang sakit! Napahawak ako sa pader at tinuwid ko ang binti ko. Maya-maya lang ay nawala na ito. Ay, napabuntong hininga na lamang ako. Pumasok ako ng banyo at umihi. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto at pansin ko na tahimik ang buong kondo. "Dad? Mommy? Francine?" Tawag ko sa kanila. Nawala ni isa sa kanila ang sumagot. Pumunta ako ng sala pero wala sila doon. Pumunta ako ng kusina pero wala din sila doon. Wala sina Mommy at Daddy sa kwarto nila, pati na rin si Francine. Wala sa kwarto niya. Baka lumabas siguro sila. Saad ko sa aking sarili nang marinig ko ang punching bag ni Mommy sa gym. Naglakad ako papunta doon at nakita ko na nakabukas ng konti ang pintuan. Kaya tinulak ko to ng dahan-dahan at sumilip ako sa loob. Nakita ko si Mommy na nakatalikod sa akin habang sinusuntok ang punching bag niya. Kaya dahan-dahan ako umatras palayo sa pinto nang bigla nga, "Where are you going?" Tanong niya sa akin. Good afternoon, Mommy." Bati ko sa kanya na lumingon siya sa akin at kinagat ang strap ng boxing gloves at hinubad niya ito, pati rin yung isa at uminom siya ng tubig. "Here," tawag niya sa akin kaya pumasok ako sa loob. "Hold it steady," utos nito na nakabandage na lang ang kamay niya. At nung hinawakan ko ng punching bag niya, nagsimula na uli siyang mag-box. Malakas ang suntok ni Mommy na napapaatras pa ako sa tuwing tinatamaan niya ang punching bag. "Hold it steady, I say," saad niya sa akin kaya inatras ko ang isang paa ko para hindi ako mapaatras pag sinuntok ni Mommy ang punching bag. Sunod-sunod ang suntok niya. Combination ng left and right. Tapos bigla siyang sumipa na muntik niyang tinamaan ang mukha ko na nakadikit sa punching bag kaya napabitaw ako at umatras. "What are you doing?" Tanong niya sa akin. You almost hit me." "So?" I said, "Hold it steady." Saad nito. Kaya muli akong lumapit sa punching bag at nahawakan ko na sana to. Nang bigla na lang siyang nag-roundhouse kick at sa lakas ng sipa niya, nag-swing ang bag papunta sa akin. Tinamaan ako sa mukha, pati na rin ang tiyan ko, kaya napaatras ako. At nawalan ako ng balanse, kaya nagpagulong-gulong ako sa sahig. Aray! Ang tanging nasabi ko nung nakadapa ako sa floor mat at naramdaman kong humapdi ang ilong ko. At napansin ko na may tumulong dugo sa floor mat. "What?" Ang tangi na sabi ko. At nakita ko si Mommy na parang wala lang siyang naglakad papunta sa pintuan. "Is that it?" Tanong ko sa kanya na napahinto siya. "Is that what you are aiming at? Hurting me?" Saad ko sa kanya. Tumayo na ako na pinigilan kong lumabas ang dugo sa ilong ko. "Is that what you want?" Tanong ko sa kanya
na nakatayo lang siyang nakatalikod sa akin. "Tell me!" Sigaw ko sa kanya na lumingon na siya sa akin at galit tong nakatingin sa akin. "What? Are you going to ignore me?" Saad ko sa kanya. "You've been doing that for the last 4 years. Dugtong ko pa. Nang bigla na lamang niyang binato sa mukha ko ang towel niya. At nung naalis ko to, biglang sumalubong sa akin ang kanang kamao niya. Agad akong umilag at pumorma. Doon naglaban kaming dalawa. Maraming combination ang binitawan ni Mami. At lahat ng to ay nadepensahan ko. Akala niya kasi hindi ko nilalagay sa isipan kung tinuturo niya sa akin. Kaya nakita niya ngayon na mali siya. Dahil ang lahat ng suntok, uppercut at ibang combination niya ay hindi tumatama sa akin. Pati na ang finishing move niya na roundhouse kick. Ayoko siyang suntukin. Ayoko siyang saktan dahil alam kong walang punto yun sa akin. Kaya hinintay kong gamitin niya ang combination niyang left hook, right hook, uppercut, punch at ang finishing move niyang roundhouse kick. Nung ginawa niya na to, hinintay kong huling move niya. At nung nagawa niya na ang roundhouse kick, dumapa agad ako. At nung naka full 360 na siya, umabante ako at tinake-down agad siya. Nagulat siya sa ginawa ko at kinuha ko tong pagkakataon na mapaibabaw sa kanya. At agad kong binagsak ang kanang kamao ko sa mukha niya. Pero hindi ko talaga kayang saktan si Mami. Kaya hininto ko to malapit sa ilong niya. Hingal na hingal ako at pawis na pawis. Hindi pa nakatulong sa paghinga ko ang dugong na muo sa ilong ko. "Ano, ha?" Saad ko sa kanya. Pansin kong hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha niya simula kanina. "Ang tagal kong tinitiis ang hindi mo pagpansin sa akin." Umiiyak kong saad sa kanya habang nakatingin lang siya sa akin na para bang wala siyang narinig o wala ko sa harapan niya. Kaya umalis na ako sa ibabaw niya at naupo sa tabi niya. Naka-fetus position ako ng upo at umiiyak. Napansin ko naman na umupo si Mami at tinaas niya ang tuhod niya at pinatong ang mga braso niya. "Gusto mong malaman kung bakit ako nagkakaganito?" Tanong niya sa akin na tumigil ako sa pag-iyak at tumingin sa kanya. "You know from the start, Kenneth, that I hated that profession." "Why? Because you wanted me to become like you and Dad? Be an accountant?" Tanong ko sa kanya. "You are one stupid boy." Saad niya sa akin. Nagalit pa rin siyang nakatingin sa akin. "It's not about what I want. This shit is beyond that, Kenneth. And you didn't even give or ask how I feel if you take on that profession. Then tell me, kung hindi to tungkol sa hindi ko pagsunod sa gusto mong maging accountant ako, ano palang malaking rason mo?" Tanong ko sa kanya. "Today, 22 years ago, your dad almost lost his life because of his stupidity." Almost lost his life. Saad nito sa akin. "If I didn't came that night, he would have died and you end up without a father." Dagdag pa niya. "The second time was 5 years ago. I resort on killing those bastards just to save your father. Think about it. I almost lost your dad twice." Kwento niya sa akin na tumigil na ako sa pag-iyak. "This is not about you not becoming an accountant. It's about you throwing your life away for what? Serving the nation? Nation that doesn't even give a crap about your choice of profession? Do you think they will care if you lose your life while saving theirs?" Tanong ni Mami sa akin na hindi ako sumagot. "For God's sake, Kenneth, if you must know, you are the reason why we are here.
You are the reason why I am with your father. You are my reason for returning here in the Philippines to be with your fuck-up dad. Saad ni Mami sa akin. At habang sinasabi niya to, nakikita kong tumutulo ang luha niya. Pero hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha niya. Nagalit pa rin siyang nakatingin sa akin. I'm not mad because you didn't want to become an accountant. I am mad because you are going to throw everything that I had worked for. Saad nito sa akin, sabay suntok niya sa braso ko. Umiyak na si Mami, kaya naiyak na rin ako. You are so fucking idiot. Saad nito. At sinuntok niya ako ng mahina sa braso ko. Nakumilos ako at niyakap ko siya. Mami, saad nito na nag-iyakan kaming dalawa. Nasa ganong posisyon kami ng ilang minuto. At maya-maya lang itinulak niya ako palayo sa kanya. At tumayo siya. Mom, please forgive me. Saad ko sa kanya na lumuhod na ako. Nakita ko si Daddy kasama si Francina na umiiyak na ngayon ang kapatid ko. Naglakad si Mami patungo sa dulo ng Jima at nakita ko na may pinindot siya sa gilid ng pader. At nagulat na lang ako nang bumukas ang kalahati ng pader. Tumambad sa amin ang maraming armas na nakatago sa loob nito. May kinuha si Mami at muli siyang pumindot. At nang sumara na ito, lumapit siya sa akin. Binato sa harapan ko ang isang vest. Napatingin ako sa kanya at sa vest na nasa harapan ko. Kevlar vest? Tanong ko. Lumapit sa akin si Mami at niluhod niya ang kanang tuhod niya. I won't hinder you on fulfilling your dream. What I can do as a mother, even if I'm not there to protect you, is to provide you with the protection that you need. Naluluhang saad niya sa akin at sinuot niya ang Kevlar vest sa akin. I love you, Kenneth. You are my reason for having this wonderful life. So I want you to become who you want to be and be protected at the same time. Saad ni Mami sa akin na ngayon ay gumaan na ang loob ko sa sinabi niya. Thank you, Mama. Saad ko, sabay yakap ko sa kanya. Doon na lumapit sa amin sina Daddy at Francina at niyakap niya kami. Finally, you two are finally come to terms. Saad ni Daddy sa amin. Don't think that this is over, Kenneth. Saad ni Mami sa akin. I know. Naluluhang sagot ko sa kanya. I know you, Mom. You will still find a way for me to regret this. Sagot ko sa kanya na natawa si Mami. You got that straight, boy. Sagot nito na nagtawanan kaming apat. You guys are full of drama. You are ruining my makeup. Saad ni Francina na ngayon ay 18 years old na. Now, saad ni Mami nung nakaupo na kaming lahat sa floor mat. Yes, babe? Tanong ni Daddy. About Kenneth's punishment for sleeping with a stranger without using protection, saad ni Mami na napatingin ako kay Daddy. Wala akong sinabi sa Mami mo. Oh God, Tito Dom. Not even close. Sino? Tanong ni Daddy. Who else? The other cop in the family. Lolo Rudy. Papa. Sabay naming saad ni Daddy na pinatuwad ako ni Mami. At doon ako pinalo ng kendo stick at namula na naman ang puwet ko sa lakas at sa daming palong natanggap ko sa kanya. Nakadapa ako sa kama pagkatapos akong paluin ni Mami habang nasa harapan ng laptop ko. Loko ka kasi. Natatawang saad ni Jigs nung nag-video chat kaming dalawa.
Shut up. Natatawa kong saad sa kanya. Okay lang yan, Ken. At least nakascore ka. Oo nga eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. So, come on, tell me. Nakangiting saad niya sa akin. No can do, my friend. You know, I don't kiss and tell. Dagdag ko pa. Nabigla siyang napabugnot. Come on, Ken. Alam kong isang round ka lang, so wala masyadong details yan. Tinawanan ko lang siya. You are such an asshole. Inis niyang saad sa akin. Walang ganyanan, Jigs. Ikaw ha? Sinabi ko nga sa'yo yung ginawa namin ni Edna Lynn eh. Tapos ikaw, ayaw mo magkwento sa ginawa niyo nung chicks na naikama mo. Kinonsensya pa ako. Sira ka talaga. Hindi kita inas na sabihin sa akin yun no. Kusa mong kinwento sa akin ang ginawa niyo. Saad ko sa kanya na napakamot siya sa ibaba niya. Ginawa ko ba yun? Tanong niya sa akin. Oo kaya. Loko ka? Bakit tayo sinuntok ni Edna Lynn noon? Sipin mo nga. Saad ko sa kanya na napansin ko naman na napangiti siya. Oo nga no. Asshole. Balik ko sa kanya na nagtawanan lang kami. Jigs! Narinig namin ng mami nito. Oh crap, nandito na ang Reyna. Saad nito na natawa lang ako. Jigs, bakit hindi mo niligpit yung marurumi mong damit sa banyo ha? Tanong ng mami niya. Ma, gagawin ko yan after. Gawin mo na ngayon. Utos ni Tita Mildred sa kanya. Yes, babalik lang ako, Ken. Si Ken ba yan? Narinig kong tanong ni Tita Mildred sa kanya. Oo, sagot ni Jigs. At nakita ko na lumabas siya ng kwarto niya. Kaya umupo si Tita Mildred sa harapan ng computer. At nakita ko na nakapantulog na ito. Hi Tita! Bati ko sa kanya. Hi Ken! Sorry kung hindi ako nakadalo sa graduation mo. Okay lang yun Tita. Napansin ko na lumingon siya sa likuran niya bago niya sinabing, I miss you. Sabay ngiti sa akin. Tumawa lang ako. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong niya sa akin na lumingon siya sa likuran niya. At nung humarap siya sa akin, hinawakan niya ang kaliwang harapan niya at pinisil niya ito. Na-miss kita dito oh. Saad nito na parang namumungay pa ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Muli siyang lumingon sa kanyang likuran. Kaya kahit masakit ang puwet ko, pinilit kong bumangon at tumayo sa harapan ng laptop ko at hinimas ko ang ibaba ko. Kitang-kita ko na napanganga si Tita Mildred sa nakita niya. Kailan ka ba makakadalaw dito, Ken? Tanong agad niya sa akin na natawa lang ako. Sorry tita, mag-uumpisa na kasi ako sa Monday kaya wala na akong time siguro. Saad ko sa kanya na muli na akong dumapa sa kama. Ma'am! Tawag ni Jigs sa kanya. Naman no? Saad ni Tita Mildred. Sige Ken, i-imaginein na lang kita mamaya. Na nag-flying kiss pa siya bago umalis. Ang init talaga ni tita. Natatawa kong saad. Maya-maya lang ay bumalik na si Jigs. Ken, alis na ako. Kailangan ko nang matulog eh. Sige Jigs, mahapdi na rin ang puwet ko. Lagyan mo ng ice yan. Payo niya. Sige, salamat. Saad ko at nawala na siya sa monitor. At pinaba ko na sa sahig ang laptop ko. At natulog na rin ako. Bumangon ako kinabukasan na mahapdi pa rin ang puwet ko. Masakit pa ba? Tanong ni Daddy sa akin. Medyo na lang po. Ay nako Kenneth, dapat magtanda ka na. Will do, Dad. Sagot ko nung naupo ako sa sofa at nanood ako ng TV sa sala. Aren't you coming? Po? To the gym.
It's Sunday. Come on boys, let's go! Saad ni Mami na napabugnat na lang ako. Hindi pa ako. No excuses! Pagputol ni Mami sa akin. Kaya tumayo ako at dahan-dahan nang sumunod sa kanila sa gym. Pagdating namin doon, nandun na si Francina at nag-uumpisa na siyang mag-cycle. Come on, I'm pump up! Saad ni Francine sa amin. That's my girl! Natutuwang saad ni Mami at sumakay na siya sa cycle niya, pati na rin si Daddy. Don't worry son, after this, you have the rest of the day for yourself. Saad niya sa akin na dahan-dahan akong umupo sa cycle ko at napangiwi sa hapdi sa puwet ko. Pinindot na ni Mami ang remote control at nagsimula na kaming magpaddle. At pagkalipas ng 1 oras, iniwan na lang nila akong nakadapa sa gym habang inihimas ang puwet ko sa hapde. Samantala, ano na naman ba to, Rosana? Tanong ni Alejandra sa kanya. Patawad, Yaya. Tila ayaw yata akong tantanan ng mga taong ito. Paumanhin niya sa yaya niya na ngayon umiiyak na sa nerbiyos. Nagtataka ako kung bakit pumayag kang manood kami ng concert. Saad ni Jaisal sa kanya nung nakita na sila sa isang kumbento. Jaisal, please wag ngayon. Saad ni Rosana sa kanya. Hindi, sabihin mo sa akin ngayon kung babalik ka ba bilang amorosa. Tanong ni Jaisal sa kanya. Nayuko lang ni Rosana ang ulo niya na napatalikod si Jaisal at galit tong sinuntok ang pintuan ng van. Jaisal! Sigaw ni Alejandra sa kanya. Tita, ano ba talagang totoo? Tanong ni Edna sa kanya. Hindi nila tayo patatahimikin hanggang nabubuhay ako. Saad ni Rosana na napaluhan na lamang si Ednalyn pati na rin si Jaisal. Mama! Saad ni Jaisal at yubakap siya kay Rosana. Patawarin mo ko, kailangan kong bumalik. Saad ni Rosana sa kanya na humigpit ang yakap ni Jaisal sa kanya. Sasama ko. Hindi, manatili ka dito kasama si Edna at si Yaya. No! Jaisal! Anak, please, ayoko may mangyari sa'yo doon. Saad ni Rosana sa kanya. Nandun ako nung huling beses kang umuwi at naghasik ng lagim. Remember? Iba to anak. Sila na ang kalaban ko. Not a problem. He is there at alam kong hindi niya tayo pababayaan. Napatahimik na lamang si Rosana. Tita, sasama na rin ako. Edna. Kung sasama sila, sasama na rin ako. Saad naman ni Alejandra. Kami din. Saad naman ni Dino at Sonny. Well, then prepare your passports. We are leaving tomorrow. Saad ng babaeng kasama ni Rosana. Fine, let's all go home. Saad ni Rosana sa kanila.